Hallelujah. Good morning, everyone. Good morning. Hallelujah. So let's pray. Salamat, Panginoon, sa araw na to. Kayo po ay aming tinataas, sinasamba, Panginoon. Especially today. This is Sunday that we honor you today and every day, Lord God. We pray, Father, Lord God, that this message, oh God, the worship, even the message, oh God, will penetrate upon our hearts, oh God. That we will understand kung ano po yung mensahe niyo, Panginoon. Salamat po at andito po kami. Binibigkas namin yung salita ng Diyos sa Facebook, sa online, Panginoon, ng mga hindi nakakapunta sa simbahan, ay open po itong mensahe na to. So, salamat sa mga taong nakikinig ngayon. Bless ko po kayo. And bless everyone who is here today. And we pray that after this message, oh God, that they will understand their salvation. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Mabuti naman at pwede na kayo umupo. Mabuti naman. This is our third Sunday dito sa house dahil inaayos yung sa simbahan. So, hindi po kami pwede magsamba sa simbahan dahil marumi po. Maraming mga gamit. So, we have to share the word, to be here, to fellowship here in the house. Amen? Amen. Nalaman niyo ba yung nangyari nung March 3 and 4 na nagkaroon ng blood moon o red moon? Okay, maraming nakakita, marami rin hindi nakakita. But it's all over the world. Amen? And nakita ko nga sa mga pictures, napakalaki, napakabilog, at napakaganda. At akala lang natin, it's just a symbol na maganda, na lahat is very significant, na lahat nakikita natin ano yung red moon. But there is a meaning to it, no? It is parang isipin mo, it is a natural lunar eclipse. Pero sa Biblia, nakalagay nga yan, pag binabasa mo or nakikinig ka sa, or binabasa mo sa Facebook, no? Halos lahat yun ang sinasabi ang nakalagay sa Biblia. Example, sa Joel 2, verse 30 to 32, it says that I will show wonders. Papakita ko, no? Ang wonders in heavens. Kung ano yung nakikita na napakaganda sa heaven and on earth, sabi dito. Blood and fire and pillars of smoke. Blood and fire. Pillars of smoke. Nangyayari na yan ngayon. The sun shall be turned into darkness. Yun ang sinasabi na meron tayong 3 days darkness, total darkness all over the world. Kailangan lahat tayo dapat mag-prepare, no? Pero hindi tayo dapat matakot because God is with us. Amen. The sun shall turn into darkness and the moon into blood before the great and terrible day of the Lord comes. So, bibilim at marami pang mangyayari. In fact, na-explain ko dito or naituro ko sa inyo sa Revelations, yung trumpet, at saka yung 7 seals, 7 trumpets. Yun ang mga signs na malalaman natin kung darating na ang Diyos. Amen? Amen. Some are excited that our Christ is coming. But there are others natatakot. Natatakot sila dahil hindi po prepared ng iba. So marami before Christ will come, many will sway away from their faith. In Daniel 12, verse 1 to 3, speak of a time unprecedented trouble. So sa Daniel, makikita mo kung yung mga signs of time na ang gulo-gulo ng mundo. Ngayon pa lang, dito lang sa atin, sa politics, talagang ang gulo-gulo, no? That is part, signs of time na rin yan, dahil dati, sa age ko na to, hindi pa talaga ako naka-experience ng yung bangayan sa Facebook, sa ibang mga social media. But that people respect who is in authority. But now, hindi na eh.
So, kanya-kanyang opinion, kanya-kanyang siraan, no? Ang yan nangyayari. So, makita mo, this is really perilous time. It did not happen during our time, but it is happening now. Sa Acts 2, verse 20 to 20, verse 20, the sun, ano ba yung sun? Sun, no? Will turn into darkness. Didilim daw. And the moon into blood. Yung nangyari nung March 3 and 4. Nagiging pula siya. Kaya parang blood. Red moon ang tawag nila. But it most common is blood moon. Okay? Before the coming of the awesome day of the Lord. Yun. Before the coming of the Lord. Bakit nakikita na natin yan? Bakit may mga signs na tayo nakikita kung matagal pa darating ang Diyos? Sabi nga nila, ay matagal pa naman talaga eh. Kasi matagal na, nung bata pa ako, sabi na Jesus is coming soon. Tumanda na lang ako, coming soon pa rin, wala pa rin. What? Kung darating. Like Noah, he prepared many years na gumawa siya ng ark. And then it took many years bago talagang na-realize yung sinabi ng Diyos. Amen? So sabi na, ay, corny naman yan, ang tagal na yan, iba na ngayon, iba na panahon ngayon. So, meron na tayong mga AI, meron na tayong, alam mo na, mabilis na lang ang technology. So you don't have to read the Word of God. You just pak, lalabas na kaagad yan. Hindi ka tulad doon, pag magbabasa ka ng Biblia, mag-aaral ka, pinag-aaralan mo talaga ang salita ng Diyos. Ngayon, hindi na. I-google mo lang, tapos copy-paste yun ang ipipreach mo. Amen? Okay. Hindi na nag-aaral. Ang importante kasi, lahat tayo, na we put the Word of God in our hearts. Dahil basa lang tayo, yes, madali lang naman basahin yan eh. But, mas marami tayong magagawa sa social media kesa sa magbabasa tayo ng Biblia. Amen ba? Amen. Sa Revelation, ito na sa Revelation 6:12, ito yung sixth trumpet, no? Sixth seal, cosmic disturbances. Ano ba yung cosmic disturbances? Gabing mga ano naman sa heaven, yung nakikita mo, magkaroon ng mga disturbances na dati-dati tahimik lang yan, meron na yan, meron na mga disturbances. And it says here that, I look when he opened the sixth seal. Yung seal na sinasabi ko sa inyo, na pagbukas niyan, mababasa mo kung ano nakalagay doon. And behold, there was a great earthquake. Nangyari na yun ngayon sa atin? Frequent. Okay? Madalas na magkaroon na yan. Meron pa nga warning na magkakaroon tayo ng big one. Dito sa Philippines, especially, no? Parang may warning, yung propeta na yung propeta na parating nagbo-warn sa atin na he's been praying for the Philippines, specifically sa Philippines, dahil ang daming mangyayari. But when there are people who will be praying, no? Kasi prophecy, hindi matuloy kung tayo nagdadasal. Kung binibigyan tayo ng chance na magdasal for our country, we have to do that. Kasi mas mabuti pa yan, mas maintindihan tayo ng Diyos. Mas mahal pa tayo ng Diyos kung nagdadasal tayo instead na pakinggan natin lahat ng mga fake news. Amen? Sabi dito, there will be a great earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became like blood. So it is already in Revelation 6:12 na magkaroon talaga ng red moon or blood moon. Kaya marami yan na, alam mo, pag yung nakakabasa ng Biblia, naiintindihan nila what is going to happen. Kasi baliwala na natin kasi ang balita, itong salita ng Diyos. Kasi patagal na yan eh. Tagal na yan. Yung mga Old Testament, mga disciples, mga apostles. But in the New Testament, like, nung message natin sa Colossians, di ba? Na yung precious gem na binigay sa atin ng Diyos because we were saved. No? Sabi nga,
The message that was hidden in generations is now being revealed to His children. Amen? Ano yung mga mensahe na yung secret message ng dati at ngayon na-i-reveal sa atin. This is only revealed to Christians. Mga Kristiyano lamang yan. At yung mga talagang totoong Kristiyano, ngayon pwede na natin na lagyan ng mark ang ito Christian A, Christian B, Christian C. Pwede itong A, ito yung talagang religiously study the Word of God, religiously share the Word of God. Si B, nagbabasa lang, si C, nagpe-pray. So, hindi kumpleto. Si A, kumpleto. Amen? Amen. So, we can distinguish lahat kung sino yung Kristiyano. Amen. Meron doon, pag nag-worship, lukso ng lukso. Pagdating sa bahay, galit. Yung bang nakikita mo na, you can see them, how they worship, but when they go home, lalabas yung character nila. So, ang gusto ng Panginoon ay yung true worshiper. Amen? Yung totoong-totoo, hindi ba yung nagpapakita lang, papakita ng magaling, hindi yun. Ang gusto ng Panginoon ay yung puso mo na tunay. Tunay ka na naniniwala sa Diyos. That your faith is like as mustard seed. No? Kahit na maliit lang. Pero yung mustard seed, ay it can move mountain. Ibig sabihin, powerful yun pag meron kang kahit na maliit na faith na paniniwala sa Diyos. Amen? Amen. This will remind us that the sun will darken and the moon will turn to blood. God is calling us to wake up. Gising na tayo. Tama na yung mga palabas. Tama na yung simba ng simba. Tama na. Huwag na kayong pasaway sa pastor ninyo. You are responsible to your own salvation. Sabi nga, work on your salvation with fear and trembling. May takot. Hindi lang yung, it's just another palabas na may church tayo, no. God sees your heart kung totoo ka pa talaga. Totoo ka pa talagang na naniniwala sa Diyos. Kasi pag naniniwala ka sa Diyos, sabi nga, if you love me, follow my command. Sabi nga, marami daw Kristiyano naniniwala. Pero yung sumusunod ko, konti na lang. Amen? Hallelujah. Kasi, sabi dito, repent and turn your back to Him. Many have seen the signs, yet hearts remain hardened. Kahit na nakikita na nila, araw-araw halos may gera sa Iraq. May gera sa Dubai, kung saan-saan na lang. Takot na yung mga Pilipinos nagtatrabaho. Ay, what are those? Those are signs. Sige lang, gera. Ganyan naman talaga, sanay na kami sa gera. Baliwala na lang sa amin yan. Okay lang. Kahit na baliwala sa iyo, huwag mong baliwalain ang Diyos. Ibig sabihin, kahit na pa nakita mo na lahat ng signs, but when you continue to do the work with all your heart, soul, and spirit, sabi niya, guard your heart, importante yun. Kasi hindi mo naman kailangan mag-preach ng magandang gospel eh. The gospel is preached through the Word of God. Amen? Ano yung katotohanan, yun ang isasabihin natin. Ang ibang sabihin, ay wala pa akong time kasi nagpapalaki ako ng mga anak ko. Kasi bagong business ko, bagong trabaho, wala akong time. Sabi, kailan ba ang time? Ang time is now. Amen? Now is the time for us to repent. Some churches does not preach repentance because grace na. But in somehow, alam natin eh, kung nagkasala tayo, even it is God's grace, God has given us grace, but somehow we know kung nagkasala tayo. Tayo lang nakaalam yan, hindi yung pastor nyo. Amen? At ang Diyos, amen. Sigurado ang Diyos nakakaalam yan. Hallelujah. Now is the time to seek His mercy,
Humble yourself and return to God while there is still grace. Merong pang grasya ng Diyos. Balik tayo. Balik. Kahit na nagsisimba ka na, it's not a guarantee that you go to church every Sunday. The guarantee is when you can really say that I love the Lord with all my heart, soul, and spirit. Amen? Lean not on your own understanding. Yun ang ibig sabihin. Huwag na tayo mag-antay na ang Diyos pa ang magsasabi sa atin. Kung hoy, time for you to repent. Ganon. Kailangan meron tayong yung spiritual preparation. Hindi naman ibig sabihin mag-prepare ka dahil sige kasi meron kayong may mission kayo. No? Spiritual is preparation. Ikaw yun. You prepare yourself kung saan ka gagamitin. You prepare yourself kung saan ka talaga ilalagay ng Diyos. Amen? It is yung crucial step natin, no? Yung siguraduhin natin na prepared tayo spiritually. Amen? Kasi hindi yung bang sabihin mo, nagdadasal sa rosary, nagdadasal sa lahat ng Diyos. Hindi yun. Hindi yun ang salvation natin. When you have received Christ as your Lord and Savior, yun na yung salvation. Dahil alam mo kung paano lumapit sa Diyos, at pag lumapit ka at humingi ng tawad, you are already saved. That's the reason why God was crucified on the cross. Dahil sa mga kasalanan natin, once and for all, He sacrificed Himself. Okay? Ensure mo, isiguraduhin mo na save ka. Amen? Siguraduhin mo na save ka. The primary requirements is trusting in Jesus Christ alone for salvation. Huwag ka mag-asa na, ikaw, pastor, pa-receive mo ako kasi gusto kong tanggapin ang Diyos. No, you can do it alone. You can do it alone as long as you know. Kasi John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. So first, yun ang gagawin mo, i-receive mo siya. Amen? And then, yun na, believing that He died for our sins. Yun ang pinaka-step doon no? Basic lang ito, basic, pero karamihan nakakalimutan na itong basic We have to go to the basics so that people would understand their salvation. Amen? Repent and confess sin. Amen? Sa araw-araw ba naman, ako sa totoo lang pag nagising ako, Lord, forgive me for my sins. Lord, hindi ko na gagawin kung may kasalanan akong nagawa sa inyo. Sa araw-araw yan. At nagpapasalamat ako sa mga kabutihan na ginagawa, ang favor na ginagawa ng Diyos sa akin. Amen? Sabihin, repent. Turn away from sinful habits. Kasi pag yung mga bagay na hindi para sa Diyos, like sabihin mo yung mga hobbies mo, like, wala naman kung sinasabi yung cut off the habits na hindi mabuti para sa yung na magiging mapalayo ka kasi pag meron kang bagay na love mo na hindi mo kayang i-give up because of these worldly things. Amen? Sabi niya, First John 1:9 is sabi nga, confess your sin one to another. I-confess mo talaga yung kasalanan mo. Kagaya nung ginawa natin last Sunday, na-confess natin yung kasalanan at tinanggap natin sa Yesu Cristo. Kaya naman natin ginawa yan kasi meron naman nakikinig sa Facebook, no, sa online. And this will be recorded sa YouTube. So you can watch sa YouTube pag yung mga hindi nakahabol dito ngayon. Okay. And then stay filled with the Spirit. Cultivate a close relationship with God through daily prayer. Walk in the Spirit of God.
when you walk in the Spirit of God, dili na yun na mo magustuhan ka ng mga chismosa, ka ng mga marites. Yan, ayaw mo na yan eh. Na it will not do good. Pag ikaw ang nagsalita sa kanila, kausapin mo sila sa salita ng Diyos, sasabihin mo sa kanila, ang salita ng Diyos, para ma-bless sila. Amen? Close relationship with God. Yung daily prayer. Hindi yung ating ginagawa na after the Bible study, nag-pray tayo. That is common prayer, okay? Pero you should have time for yourself. Amen? Magkaroon ka ng time sa sarili mo at magpe-pray ka. Amen? With God through daily prayer, Bible study, yun ang ginagawa natin. Hindi lang naman sana kung yung group, but you can also have your own Bible study. Kasi pag meron kang own Bible study, Timothy mo yun. No, inalagaan mo yung isang tao. Amen? And then, obedience often described as keeping your lamp full of oil. Ang obedience, ibig sabihin, lahat ng gusto ng Diyos, the will of the Father, ay sundin natin. Pag alam natin na, kasi masyadong modern na ngayon, ang mga tao modern na gusto nila ganito. But we should not follow the will of the earth. We should follow the will of the Father. Kung ano yung gusto niya sa atin, hindi yung gusto natin. Kasi pag gusto natin yan, gano'n na lang. Pwede ka magsimba, pwede kang, kung Sunday, pwede mong mag-enjoy ka na lang sa labas. Bakit pala? For my family. But when it's time, because sabi nga Sabbath day, sabi nila, you have to go to church. Kasi ibig sabihin 7 days is pahuway. Time for you to rest. Rest in the presence of God. Amen? Kasi the whole week na yan, nagtatrabaho ka. Amen? Bigyan nyo ng time ang Diyos, kahit na isang araw lamang. Amen? And keeping your lamp full, ibig sabihin, yung lamp mo, ibig sabihin, punong-puno ka sa Holy Spirit, sa presensya ng Holy Spirit. Ibig sabihin na lahat ng galaw mo, maggalaw ka sa left, maggalaw ka sa right, paharap ka doon. Kahit hindi ka na nakikita ng public na nag-share ng gospel na pumupunta sa mga bahay-bahay, pag you are full, but you are anointed by God, people will come to you. Come to you for prayer, lalong-lalo na yung mga taong makasalanan na gusto na maghingi ng tawad sa kanilang kasalanan. Andito kami. Just call us if you want to be prayed for, lalong-lalo na yung mga hindi nakakilala sa Diyos. Amen? Active watchfulness. Kailangan active tayo sa lahat ng nangyayari. Okay, yung nangyari sa Iran, ang nangyari, ang ginawa pala sa Dubai, sa Kuwait, yung bomba, yung missiles, ano ba yan? Is it Third World War ba na yan? Kailangan aware tayo kung anong mangyayari. Kaya nga, bibigyan ka ng Panginoon ng wisdom, and God will talk to you na, it's time for you. It's time for you to listen to me. Stop all those activities, sabi nga ng Lord. Amen? Sabi niya, kaya nga, aware tayo that Jesus will come at any moment. Hindi natin alam ngayon, nag-uusap, nagpipray tayo, o nakikinig kayo sa salita ng Diyos. Tapos biglang, nawala kayo lahat, anak ko lang naiwan, narapture na pala kayo lahat, naiwan ng pastor. Amen? Huwag po sana yan. Ipipray natin na, we will always be, Lord, we will always be included in the rapture. Amen? Ang iba hindi naniniwala sa rapture, bali, basta alam lang natin na kung tribulation na, prepared na tayo na hindi tayo matatakot kasi it's a promise of God, no? Na I will not leave you nor forsake you, sabi doon. Sabi, live with a daily expectation that Jesus could return at any moment, not just in the distant future. Ibig sabihin, aware tayo sa araw-araw. Pagdating niya, sigurado tayo ma-rapture. Amen? Na, we expect God all the time. Huwag tayo magsabi, matagal pa naman yan, di pa yung darating ang Diyos. Katulad ng sinabi na,
anytime I wake na, sabi ni Jesus, kukunin ako. Ay, wag, hindi yan totoo. Away from me, you evildoer. Bakit? Kasi nakaprogram eh. So pag nakaprogram na tayo, alam na natin yan. Pag na-program tayo, ibig sabihin, sumunod na lang tayo. Amen? Amen. Huwag tayo maging katulad ng AI. Pag ano sinabi ng AI, sundin natin, ganun na ang mangyayari ngayon. Eh, hindi na tayo sa Diyos makikinig, kundi sa AI na yan. Napakaganda, alam mo? Pag sa Facebook, makita mo, iba-iba yung mukha mo, nakakanta ka, makasayaw ka, because ang AI ang nagmumove. Tapos, naging dependent na tayo dyan. Naku! Ingat lang talaga tayo sa lahat ng gagawin natin. But there are a lot of deception in this world. Amen? Action-oriented steps. Okay? Ano ibig sabihin ng action-oriented steps? Share the gospel urgently. Karong dayon pag may higayon ka, may chance ka, share the word. Then do not conform in the standard of this world. Ibig sabihin, iba ka. You are different because Christ is in you. Amen? Huwag tayo magsali-sali sa kanilang mga kalokohan, mga whatever they do. That we enjoy itong mga, tawag dito, worldly pleasures. Share the word. Kahit sabihin mo salvation lang, wala kang alam, pakita mo yung buhay mo. Pakita mo na nagbago ka at sila ay susunod sa iyo dahil nagbago ka. Amen? Okay. Use your time to tell love once and others about Jesus so they may also be ready. Madali lang naman. You don't have to be magaling ka talaga sa Biblia. Isang scripture lang. Ang Diyos nagpakamatay sa akin dahil sa mga kasalanan ko. At yan ang hindi ko mapantayan. Ako'y nagpapasalamat sa ginagawa niya kasi kan tayo ay hentil na hindi tayo kasama sa salvation. That's simple. At ano ang ginawa ng Diyos sa akin? Ay binago niya ako totally. Sabi nga nung aking kapatid, yung youngest namin, sabi nga niya, si Sally talagang 100% turned around. Turned. Ibig sabihin, nagbago totally. Mabuti nakita nila yung nagbago kaysa ba naman yung pastor ka, hindi ka nagbago. Amen? Di ba? Total change. Amen? Okay. Tell the love of Jesus. Yan lang naman eh. You don't have to be, na magaling salita. No. Simple na sasabihin lang. Yun lang ang gagawin mo. So that your friends, yung mga taong di mo kilala, will see that you are different. Amen? Amen. At saka make peace with others. Hindi sige galit. Galit! Kasi ganyan kasi yan siya. Ayaw nila yan. Ugali kasi niya, ganyan. Wala akong pakialam sa ugali niya. Amen? Basta ang pakialaman mo lang yung ugali niya na magbago. Share the word. Amen? Kasi, alam mo, mabigat yung puso natin pag marami tayong galit sa tao. Nakikita natin yung kalagot gani. Inis ka. Huwag mo na lang tingnan. Tingnan mo na yung sarili mo na gwapa ka o gwapo ka. Inis ka, gwapo ko. Yung sarili mo, tingnan mo na lang. Ikaw na lang nato na, uy, gwapa na to. Gwapa na, pangit sila. Huwag na yung isa. Huwag ka na magbigay ng ng example. Ikaw lang sa pangit, no. Basta sabihin mo gwapa ka, gwapo din siya. Amen! Ganun ba? Wala yung pangit. Make peace with others. Okay, reconcile relationship, amen? Amen. And let go of bitterness and grudges. Amen ba? Amen. Yung sama ng loob. Yung mga chismoso. Ay, yung mga marites. Huwag natin yan. Alisin natin yung lahat yan. Kasi, minsan, sabihin natin para masave ka lang na ikaw yung mabait. Kasi yan siya, ganyan, kasi yan siya eh. Tapos ikaw yung salbahe. Okay lang, amen. Basta hindi naman totoo. Amen ba? Ganun na tayo. Continue to be loving person. Amen? Continue doing good work. Do not stop working or abandon your responsibilities. Instead, do your work unto the Lord. Amen ba? Do your work unto the Lord. Huwag tayo mag-isip na ibang mga responsibilities.
outside sa ating sa ating Christian life. But always say that my responsibility is to love the Lord our God with all of our heart, soul, and spirit. Amen? Amen. Okay, so malapit na. Ang Red Bull nagsasabi na it is the third seal that it will happen anytime that our Christ is coming soon. Amen. Let's all stand. We just bless you, Father Lord. Thank you for the message. Kasi Lord, yung mga nakikita namin, yung mga earthquake and everything, oh God, like this, the red moon or the blood moon, at yung total darkness, it is written in the Bible. Hindi po yung haka-haka, but it is all written in the Bible. And I believe that it will happen very soon. I don't know when, but we will know because when we are attached to you, Father, Lord God, we know that it is end time. Thank you, Lord God. Thank you for those listening today. If you need counseling, just call us. Just message us. We are here to hear from you and share to you the Word of God. God bless everyone. In the name of Jesus, may the Lord God bless you and keep you. May His face shine upon you and be gracious unto you. Amen. Good morning. Amen.